Hey, what's up guys? Welcome back sa ating channel, ang Crypto Whisperer PH, kung saan ay nag-share tayo ng mga latest at hottest crypto project na pwede tayong sumali upang makakuha ng airdrop for free. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga future videos. So for today's video nga guys ay another crypto project na naman ang i-share natin sa inyo, pero hindi siya Deepin project or any Telegram games. Kung nabalitaan nyo, si Zion, which is nag-list lang nitong nakaraan, nag-trending kagabi, na alam nyo na siguro guys na maraming pumaldo dito, no guys, no? So si Zion guys ay isang testnet project na ang goal ng isang testnet project guys is i-testing ang lahat ng functions and features ng isang sabi nating project kagaya ni Zion para makita nila kung magiging okay na ba ang lahat pagdating ng testnet guys, no? So magpa-participate lang tayo sa mga ganitong project, which is ang mga testnet project guys, no? So kaya naging interesado tayo guys na maghanap ng isang magandang testnet project guys, no? At yun nga, at may nakita nga ako guys na isang magandang project, at yun nga ay si Sonic Labs guys, no? Previous name nila is Phantom. So 5 days ago guys is nag-post sila, which is about sa kanilang testnet 2.0, which is ang Blaze testnet. So sabi sa post guys is, in preparation for the Sonic mainnet, we're excited to release our upgraded and default testnet 2.0. So guys, no, so nasa testnet phase na sila. So ibig sabihin ang susunod dito is mainnet na, and possible na ang kanilang malamang ito na magiging final version ng kanilang testnet, and then sunod nito is magme-mainnet na, and then after nun ay magkakaroon sila ng incentive sa mga nag-participate sa testnet na ito guys, no? So ang allocation pala according sa kanila is nasa $200 million ang kanilang token guys, no? So nasa $200 million nga ang value ng kanilang ipamimigay na $S guys, no? Kasi yun ang ticker ng kanilang token. Kung gusto mong malaman paano gawin si Sonic Blaze at para magkaroon para makahabol pa tayo at makapag-earn ng tokens nila, ay panoorin mo ang ating buong video at ituturo ko sa iyo ng step by step kung paano gawin ang kanilang testnet. So ito ang kanilang testnet, Blaze testnet guys, no, under powered by Sonic. So ito lang ang makikita mo sa kanilang testnet 2.0. So napakasimple lang niyan guys. So meron lang kayong isang kailangan, which is ang MetaMask. So dapat meron kayong MetaMask extension sa inyong browser kung naka PC kayo, at kung naka mobile kayo ay ganun din dapat guys, no. So meron kayong dapat MetaMask bago natin gawin itong kanilang testnet. And then yung link pala nitong Blaze testnet guys is ilalagay ko rin dyan sa baba. Bago nyo muna gawin is panoorin nyo kung paano ba dapat gawin, no, sa pag testing nitong Blaze testnet. So una guys is i-connect muna natin ang ating wallet. Click lang natin yung connect, then makikita nyo dyan MetaMask or Sonic Connect. So i-click muna natin si MetaMask, then magpa-pop up siya dito guys, no. Use MetaMask. So magkakaroon kayo ng sign in message dito guys, no. So makikita nyo dyan Sonic Labs. Then under ng site is blaze.soniclabs. So connect nyo lang yan. Then nakikita nyo the account has been added successfully. So pagkatapos nyo i-connect guys is i-add nyo ang kanilang network, which is ang Sonic Blaze testnet. So add nyo lang yan. Then magpa-pop up ulit siya. Then approve nyo lang. Then pagkatapos nun guys, makikita nyo connected na dito. Nandito ng ating address. Para ma-double check natin, i-click natin si MetaMask. Then i-click natin itong nandito. So and guys, no, so under na siya ng Sonic Blaze testnet. Okay na yan. Then balik tayo dito sa kanilang dashboard. So ang gagawin muna natin guys is magki-claim tayo ng Sonic, dahil ito ang magiging gas fee natin sa pag-i-swap ng mga nitong kanilang mga minerals guys, no. So mga itong mga stones na to. So request muna tayo ng Sonic. Oops, too many requests allowed. So mukhang bawal na ang bawal mag-dual account dito guys, no, kasi meron akong isang account na nagawa ko na. So punta tayo dun sa isa nating account. So ito pala yung ating isang account na unang ginawa guys, no, dahil hindi na tayo makapag-transact. So pagka basic lang din naman to guys eh. So i-click nyo lang yung request. Pagka request nyan is i-approve nyo lang para makakuha kayo ng 10 Sonic. So 10 Sonic per transaction yan, and libre lang yung guys, no. And then pwede kayong mag-claim dito ng coral, diamond, at iba-iba pa, iba't iba pang stone, no. So pwedeng pa iba-ibang stone ang gamitin nyo guys, no, para
pwede nyo siyang may swap dito mamaya. Ito guys, may limit lang ito. So, ang pag-claim ng mga stone ay nasa 5 times a day lang. Then, kinabukasan na ulit kayo pwede mag-claim. At pwede nyo rin palang i-add yung coral sa MetaMask para pag check nyo yung inyong token is makikita nyo siya dito sa mga token. So, nandyan yung inyong corals, topaz, diamond. Then, ito yung S, which is ang Sonic para sa inyong gas fee. So ayan guys, no, nakita nyo nag-transact na tayo kanina. Then sa pag-swap, basic lang yan guys. No, ba si coral, gusto nyo siyang i-swap sa diamond. So pipili lang kayo kung ilang percent ang gusto nyo. So mas maganda guys is maliitan lang, huwag nyo nang ilahat. So 25 lang guys, no. So ipapalit natin siya, isa-swap lang natin. Swap coral to diamond. Then may lalabas ulit siya na prompt. Then i-confirm lang natin. Then, ayun na guys, successfully na siya. Na-check na siya. So, meron na tayong 30.97 diamond guys, no? So, makikita nyo rin ang balance nyo dito kung ilan na ang asset sa inyong wallet na ito guys, no? So, yun lang ang pinaka-task dito sa kanilang testnet guys ni Sonic. So, everyday is magki-claim lang kayo nitong mga bato na to. And then, yung Sonic is okay lang yan kung dahil yan lang naman ang gas fee at hindi kayo mauubusan yan guys kasi parang alam ko unlimited yata to eh. So, check natin. Ayun guys, nakita nyo, nadagdagan siya ng 10. So, itong Sonic token guys is unlimited yan. Itong stone lang ang medyo limited lang dahil 5 times lang kayong pwede magpalit. So, pwedeng paiba-ibang i-claim nyo dyan. Pwedeng quartz, pwedeng ruby. Yan guys. So, ayun lang ang pinaka-purpose ng kanilang testnet. So, sa tingin ko is para lang matest kung gaano ka bilis at kung magkakaroon pa rin ba sila ng problem before the mainnet. So, ayun lang guys. Kung nagustuhan mo ang ating video for today is don't forget to give it a like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga future videos. Peace!